Isang mataba at mahiyain na estudyante na si Robbie ang nag-enjoy sa isang walang alintanang sandali sa shower. Akala niya ay ligtas siya, ngunit biglang sumugod ang isang grupo ng mga bully, hinablot siya at kinaladkad papunta sa gymnasium sa gitna ng huling school assembly. Wala siyang suot kundi kahihiyan, kaya't itinakda niya sa sarili na maging ultimate alpha, isang bangungot para sa bawat bully na minsang tumawa sa kanya. Sa gymnasium, si Kelvin Joyner, mas kilala bilang The Golden Jet, ay nasa rurok ng kanyang high school kasikatan. Ilang sandali na lang at matatanggap na niya ang pinakakaasam na Student of the Year Award, habang ang buong crowd ay sumisigaw sa paghanga. Ngunit sa mismong kasagsagan ng seremonya, biglang nagkagulo. Bumukas ang pinto at si Robbie Werdich, pinahiya at walang saplot, ay inihagis sa entablado. Ang mga palakpak ay napalitan ng malakas at walang awang halakhap na pumuno sa buong gymnasium. Habang nagkakagulo ang gymnasium, unti-unting nawala ang kumpiyansang ngiti ni Kelvin. Habang ang lahat ay nalilibang sa kahihiyan ni Robbie, si Kelvin ay kumilos. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya, hinubad ang kanyang bomber jacket, at ipinangtakip sa balikat ni Robbie. Unti-unting humina ang tawanan habang si Robbie, protektado ng simpleng kabutihan ni Kelvin, ay mabilis na bumaba ng entablado. Tahimik na bumalik si Kelvin sa podium, nag-iwan ng matinding impresyon sa lahat ng nandoon, lalo na kay Robbie. Lumipas ang 20 taon, at malayo na ang buhay ni Kelvin sa kinang na inakala ng lahat. Hindi na siya ang golden boy, siya ngayon ay isang accountant na naiinip sa trabahong hindi niya gusto, habang pinapanood ang kanyang mga katrabaho na umaakyat sa corporate ladder, habang siya ay nananatili sa parehong pwesto. Sa pananghalian kasama ang kanyang asawang si Maggie, na dati niyang high school sweetheart, napansin niya ang kanyang mga kasamahan na nagdiriwang ng isang promotion. Sa halip na matuwa, lalo lang niyang naramdaman ang kawalan ng direksyon sa kanyang buhay. Sinubukan ni Maggie na pasayahin siya, ipinapakita ang dress na excited siyang isuot para sa kanilang nalalapit na 20-year reunion. Ngunit nag-alinlangan si Kelvin, at sa huli ay inamin na ayaw niyang pumunta. Nabigo si Maggie at sinabihan siyang ang negatibidad niya ay unti-unting sumisira sa kanilang relasyon. Bumalik si Kelvin sa trabaho at nag-scroll sa Facebook para ma-distract ang sarili. Isang friend request ang lumitaw mula sa isang Bob Stone. Hindi pamilyar ang pangalan, ngunit na-curious siya kaya inaccept niya ito. Halos agad, isang mensahe mula kay Bob ang dumating, niyayaya siyang magkita. Matapos ang maikling palitan ng mensahe, isang nakakagulat na katotohanan ang nalaman ni Kelvin. Si Bob Stone ay walang iba kundi si Robbie Werdich mula sa high school. Nang sabihin niya ito kay Maggie, nag-alinlangan ito, ngunit kalaunan ay naalala rin si Robbie at pumayag na umalis siya. Sa POV ng gabing iyon, sinalubong si Kelvin ng isang matangkad at maskuladong lalaki na puno ng kumpiyansa, si Bob Stone. Hindi makapaniwala si Kelvin. Paano naging ganito ang dating mahiyain at inaping si Robbie Werdich? Habang nagkukwentuhan sila, nabanggit ni Bob na dating siyang federal contractor, ngunit kakalabas lang sa trabaho. Nagtawanan at nagbonding ang dalawa hanggang sa sandaling lumayo si Bob para kumuha ng inumin. Habang wala siya, isang lalaking hindi kilala ang nagtangkang umupo sa kanyang pwesto. Sinubukan ni Kelvin na ayusin ito ng mahinahon, ngunit nang bumalik si Bob, biglang nagbago ang mood. Walang pag-aalinlangan, binugbog niya ang lalaki. Hinila si Kelvin palabas ng POV bago pa makapag-react ang iba. Gulat na sumunod si Kelvin kay Bob pabalik sa kanilang lumang high school, kung saan bumalik ang mga alaala at hindi pa natutugunang emosyon. Binalikan ni Bob ang trauma ng kanyang kahihiyan, habang inamin naman ni Kelvin ang kanyang frustration sa hindi niya natupad ang potensyal na nakita ng lahat sa kanya. Para mapagaan ang mood, hinamon ni Bob si Kelvin na gawin muli ang legendary backflip niya noong high school. Pinilit ni Kelvin, pero sa halip na tagumpay, bumagsak siya sa sahig sa isang katawa-tawang eksena. Nagpatuloy ang gabi sa bahay ni Kelvin, kung saan casual na humingi ng tulong si Bob sa isang parole issue. Nalilito ngunit nais maging magalang, pumayag si Kelvin na tingnan ito. Nang binuksan niya ang laptop, nakita niya ang mas nakakaalarmang bagay, offshore accounts na may milyon-milyong dolyar. Bago pa maipaliwanag ni Bob, nadulas siya at natapunan ng beer ang laptop kaya nasira ito. Walang pakialam sa gulong nangyari, nagtanong si Bob kung pwede siyang magpalipas ng gabi sa bahay ni Kelvin. Bagamat nagdadalawang isip, pumayag si Kelvin. Kinabukasan, isang malakas na katok sa pinto ang gumising kay Kelvin. Sa labas, isang team ng SCLA agents ang naghihintay, pinamumunuan ni Agent Harris na walang pasensya. Pumasok sila at hinanap si Bob. Sinubukan ni Kelvin ipaliwanag na doon nga natulog si Bob, ngunit nang maghalughog ang mga agent, wala na siyang bakas. Ibinunyag ni Harris ang nakakagulat na impormasyon. Si Bob ay wanted sa kasong pagtataksil, pagpatay, at pagnanakaw ng classified information na balak niyang ibenta sa kalabang bansa. Lalo pang nagulat si Kelvin nang malaman niyang siya ang inilagay ni Bob bilang emergency contact sa mga opisyal na dokumento. Sa gitna ng kanyang panik, itinanggi ni Kelvin ang anumang kaugnayan, ngunit napagtanto niyang nasangkot siya sa isang bagay na mas delikado kaysa sa kanyang inaakala. Sa trabaho, isang hindi inaasahang tawag mula kay Bob ang natanggap ni Kelvin. Mula raw ito sa loob ng gusali. Natakot si Kelvin at agad na tumawag sa CCLA. Dali-daling dumating si Agent Harris at ang kanyang team, ngunit mabilis at tuso si Bob. Sa isang iglap, sinabotahin niya ang sprinkler system, nagdulot ng gulo at pagbaha sa buong opisina. Bago makalusot si Kelvin, hinarap siya ni Bob. "Are you in or out?" tanong nito. Basang-basa at litong-lito, mariing sagot ni Kelvin, "Wala akong kinalaman dito." Hindi na tinag si Bob at buong drama niyang sinindihan ang isang kurbata na nakatali sa sprinkler system na nagpa-activate muli ng alarma at nagdulot ng kaguluhan. Sa gitna ng gulo, sinunggaban ni Bob si Kelvin at idineklarang hostage siya habang walang magawa si Kelvin. Sinubukan ni Kelvin gumapang papalayo para sa kaligtasan, pero sa halip, napasadsad siya sa isang mail cart, hindi sinasadyang naging bahagi ng kaguluhan. Ipinakita ni Bob ang kanyang husay sa pakikipaglaban, pinabagsak ang ilang ahente,
pero bumaliktad ang sitwasyon nang matalian siya ng kadena sa leg. Sa desperasyon, sumigaw siya kay Kelvin para humingi ng tulong. Hawak ni Kelvin ang isang baril na hindi niya alam gamitin, at sa di sinasadyang pagpiga ng gatilyo, natamaan niya ang ahente, na siyang nagpalaya kay Bob. Pinatumba ni Bob ang isa pang ahente, isinakay si Kelvin sa isang postal cart, at sumugod palabas. Bago sila makatakas, hinarang sila ni Agent Harris at ng kanyang grupo. Pilit na pinapakalma ni Kelvin ang sitwasyon, sinusubukang makipag-usap, pero pinutol siya ni Harris at sinabihang sumuko na lang. Pero hindi basta-basta si Bob, pinagana niya muli ang sprinkler system at naghagis ng flash bomb, dahilan upang malito ang mga ahente. Sa isang dramatikong lundag, tumalon sila ni Kelvin sa isang inflatable gorilla sa labas. Habang inuulan ng bala, mabilis silang sumakay sa isang Uber at tumakas. Habang tinatanggap ni Kelvin ang kabaliwan ng mga nagdaang minuto, humingi siya ng paliwanag. Kalma lang si Bob at ipinaliwanag na ang ninakaw na encryption keys ay bahagi ng IHI na spyware system na maaaring makompromiso ang seguridad ng bansa. Kailangan nating pigilan ang bentahan nito, anya, na para bang napakadali lang ng lahat. Hindi kumbinsido si Kelvin. Pinilit niyang itulak si Bob na sumuko na lang, pero pinaalalahanan siya ni Bob na parehong itinuturing na silang mga pugante at kailangan nilang linisin ang kanilang pangalan. Naiinis, hinarap ni Kelvin si Bob tungkol sa mga akusasyon ni Harris na sinabing si Bob ang nagnakaw ng mga codes. Mariing itinanggi ito ni Bob, ipinaliwanag na siya at ang kanyang partner na si Phil ay sinusubaybayan ang kilabot na si Black Badger sa isang misyon. Ayon kay Bob, pinatay si Phil sa isang pagsabog sa elevator at si Harris ang nagturo sa kanya bilang salarin ng pagpatay kay Phil at pagkawala ng mga codes. Hindi pa man natatapos ni Kelvin iproseso ang kwento, biglang lumiko ng matindi ang kanilang Uber. Isang nagmumotorsiklo ang sumalpok sa bintana at tumama sa mukha ni Bob gamit ang gulong. Hindi na tinag si Bob, kinuha ang isang metal pipe at ibinato ito sa gulong ng motorsiklo, dahilan upang tumilapon ang rider. Habang abala si Bob sa away, sinamantala ni Kelvin ang pagkakataong tumakas gamit ang motor. Kaya mo yan, pare, sigaw niya bago tuluyang iwan si Bob sa gitna ng laban. Desperadong bumalik sa normal ang buhay niya, tinawagan ni Kelvin si Maggie at hinikayat itong magkita na lang sila sa opisina ng kanilang therapist. Sa therapy session, pilit na nagpapakakalmado si Kelvin pero lalo lang siyang nagmukhang kahina-hinala. Napansin agad ni Maggie na may mali. Bago pa siya makapagpaliwanag, dumating si Agent Harris at sa pilitang isinakay siya sa isang van para imbestigahan. Ipinahayag ni Harris na si Bob mismo si Black Badger at ipinagkanulo nito ang kanyang partner para makuha ang codes. Pero inamin din niya na mahalaga ang kooperasyon ni Kelvin dahil mukhang pinagkakatiwalaan siya ni Bob. Sa ayaw at sa gusto niya, pumayag si Kelvin na tumulong. Nilagyan siya ng tracking device at inutusan siyang akitin palabas si Bob. Sa opisina ng therapist, biglang lumihis ang plano ni Kelvin nang biglang sumali si Bob sa session. Nakisabay pa ito sa therapy exercises na labis na ikinagulat ni Kelvin. Habang tumitindi ang tensyon, sinubukan niyang ilihis ang hinala ni Maggie, pero bumigay na rin siya sa inis. Nang sa wakas ay pumutok siya, inakala ni Maggie na wala siyang malasakit sa kanilang pagsasama. Sa sama ng loob, umalis siya, iniwang lalong gulong-gulo si Kelvin sa sitwasyon. Matapos umalis si Maggie, kinumbinsi ni Bob si Kelvin na tulungan siya, sinigurado niyang nasa tama siyang panig. Sa wakas, pumayag si Kelvin at nagpa siya silang hanapin si Trevor, ang dating bully ni Bob sa high school, na posibleng may access sa mahalagang detalye ng transaksyon. Sa una, tila mabait si Trevor at tila nagsisisi pa sa mga ginawa niya noon. Nagbigay pa siya ng kalahating puso na paghingi ng tawad kay Bob. Pero hindi nagtagal, bumalik ang kanyang mapanuyang ngiti. Muli niyang ininsulto si Bob, ipinagmamalaki ang kanyang kalupitan noon. Kitang-kitang apektado si Bob, na nahimik na lang at lumayo. Ngunit hindi papayag si Kelvin na basta na lang palampasin ito. Hinarap niya si Trevor, sinermunan sa kanyang asal, at nakakuha pa ng transaction number. Habang papalabas, natanggap ni Kelvin ang isang tawag mula kay Agent Harris na nagbigay ng matinding ultimatum. Isuko si Bob o kakasuhan si Maggie ng pakikipagsabuatan. Sa labas, humingi ng tawad si Bob kay Kelvin, inamin niyang siya lang ang nagpakita sa kanya ng kabaitan noon. Pinangako niyang hindi niya ipagkakanulo si Kelvin, pero hindi na nakayanan ni Kelvin ang bigat ng kanyang konsensya, at inamin niyang ibinigay na niya ang kanilang lokasyon kay Harris. Sa ilang saglit lang, dumating ang SC Lilay at inaresto sila pareho. Habang nakagapos, hindi mapakali si Kelvin habang naririnig niyang iniinteroga at pinahihirapan si Bob sa isang lihim na pasilidad. Hindi niya kinaya ang kanyang ginawa at nagdesisyong kumilos. Pinabagsak niya ang isang ahente, kinuha ang kanyang baril at sumugod sa silid ni Bob. Pinalaya niya si Bob at pinatulog si Harris na nagbabala kay Kelvin na malaki ang pagkakamali niya. Pero hindi na tinag si Kelvin, determinado siyang gawin ang tama. Habang tumataka sila, tila nabahira ng pagdududa si Bob sa kanyang sarili. Robbie, the tool lang ako, anya, tinatanggihan ang pagiging espiya. Pero hinarap siya ni Kelvin, pinaalalahanang ang si Bob Stone na kanyang nilikha ay hindi lang isang maskara, ito na siya ngayon. Ikinumpara ni Kelvin ang palayaw niyang Golden Jet sa sitwasyon ni Bob at hinikayat itong yakapin ang kanyang pagkatao at lampasan ang kanyang nakaraan. Tumalab ang pep talk at muling nabuo ang loob ni Bob. Nagkamayan sila, pero napansin ni Kelvin ang bali sa daliri ni Bob, isang tahimik na paalala ng mga panganib na kanilang sinuong. Nagtulungan silang makatakas, at sa di inaasahang pangyayari, naitabla ni Kelvin ang ilang ahente, na labis niyang ikinagulat. Nang hindi gumana ang ninakaw nilang keycard, walang kahirap-hirap na hinarap ni Bob ang problema sa pamamagitan ng paghawak ng isang ahente sa baril upang makalabas sila. Ninakaw nila ang isang sasakyan, at inabot ni Bob ang telepono kay Kelvin, inutusan siyang ipasok ang transaction codes sa isang mapa. Dinala sila ng datos sa Boston, pero kailangan nila ng eroplano para makarating doon.
doon. Sa isang pribadong paliparan, ginulo ni Kelvin ang isang gwardya gamit ang isang sobrang komplikadong kwento, habang palihim na pumasok si Bob sa hangar at hinila ang isang eroplano papunta sa runway. Habang lumilipad, unti-unting nabuo sa isipan ni Kelvin ang isang hinala, maaaring si Agent Harris ang tunay na Black Badger. Pagdating nila sa destinasyon, napansin nilang masyadong lantad ang meeting location. Natunugan ni Kelvin na sa isang underground parking garage maaaring maganap ang transaksyon. Iminungkahi ni Bob na maghiwalay sila, pero tumanggi si Kelvin, iginiit na manatili silang magkausap sakaling may mangyari. Sa loob ng garahe, tila handa na ang mga kriminal sa pagdating ni Bob. Samantala, sinubukang maging maingat ni Kelvin pero napansin niyang dumating si Harris. Sigurado siyang siya ang Black Badger, kaya sinundan niya ito, pero agad siyang nadamay sa kaguluhan. Sa gitna ng tensyon, inabot ni Bob ang package sa mamimili. Pero bago pa makumpleto ang bentahan, lumabas mula sa anino ang hindi inaasahang tauhan, si Phil, ang partner ni Bob na inakalang patay. Ngumiti ito at idineklarang siya ang totoong Black Badger. Eksakto sa pinakamasamang oras, dumating si Kelvin at naipit sa pagitan ng dalawang nag-aakusa sa isa't isa. Bago pa nila matunton ang katotohanan, biglang sumugod si Harris na may dalang armas, dahilan upang sumiklab ang putukan. Sumilong si Kelvin habang mahigpit na hawak ang mga drives, takot na tamaan ng bala. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo siya para iligtas ang sarili, pero hinabol siya ng isa sa mga mamimili gamit ang sasakyan. Mabilis namang sumaklolo si Bob, na iligtas si Kelvin sa huling segundo. Ngunit nauwi si Kelvin sa isang tulay, kung saan nagsimula ang huling laban. Nagharap sina Bob at Phil, parehong pilit na kinukumbinsi si Kelvin na sila ang dapat niyang pagkatiwalaan. Napagitna si Kelvin sa matinding sitwasyon, hawak ang kapalaran ng misyon. Biglang sumabog ang isang putukan, at sa gulat, aksidenteng nabaril ni Kelvin si Bob. Nanlumo siya sa nagawa at agad na tinutok ang baril kay Phil, pero wala na itong bala. Ngumiti ng mayabang si Phil, tinawag si Bob na masyadong mahina para maging Black Badger. Ipinagmamalaki niyang ipinaliwanag kung paano niya pineke ang kanyang pagkamatay at isinisi ang lahat kay Bob, animoy bida sa isang silly movie. Ipinag-utos ni Phil kay Kelvin na lumuhod, sarap na sarap sa kanyang tagumpay. Sa kawalan ng pag-asa, sinubukan ni Kelvin ang kanyang sikat na Golden Jet Flip bilang huling paraan ng depensa. Ngunit, tulad ng inaasahan, pumalpak ang stunt at nagpagulong-gulong siya sa lupa. Sa kabila nito, nabigyan niya si Bob ng sapat na pagkakataon upang umatake. Sa huling puwersa niya, brutal na pinabagsak ni Bob si Phil, pinunit ang kanyang trachea, at walang awang itinapon ito sa ilog. Sa wakas, naresolba ang krisis. Ibinigay ni Bob at Kelvin ang encryption drives kay Agent Harris. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagpasalamat pa si Harris sa kanila at iminungkahing sumali si Kelvin sa Diary. Natatawa ngunit gulong-gulo pa rin sa lahat ng nangyari, hindi niya alam kung seryoso ito. Sa high school reunion, hinarap ni Maggie si Kelvin at hiniling ang paliwanag sa kanyang kakaibang ikinikilos nitong mga nakaraang araw. Bago pa siya makapagpaliwanag, sumingit si Bob, pinatawa si Maggie, at nagbiro patungkol sa pagdala ng kanilang therapist sa event sa puntong ito. Mas tiwala na si Kelvin sa sarili. Sinabi niya kay Maggie na siya ang dahilan ng kanyang kasiyahan at wala nang iba pang mahalaga. Sa kanyang katapatan, umiti si Maggie at naghalikan sila ng taos puso. Sa loob ng gymnasium, inanunsyo ang prom king at queen. Laking gulat ng lahat ng pangalanin si Bob bilang prom king. Hindi siya makapaniwala, saglit na natigilan. Ngunit si Trevor, na tila hindi pa rin natuto mula sa kanyang kabataan, ay agad na sinamantala ang pagkakataong ito upang kutyain si Bob. Ngunit ngayon, hindi na siya urong. Sa matatag na paglakad, isang suntok ang pinakawalan ni Bob, tuluyang pinatulog si Trevor. Kinuha ni Bob ang mikropono at nagbigay ng madamdaming talumpati. Pinasalamatan si Kelvin sa pagtulong sa kanya na tanggapin ang kanyang sarili. Pinapaalalahanan niya ang lahat na hindi kailanman huli ang lahat upang maging kung sino talaga sila. Nagpalakpakan ang buong crowd. Bilang simbolo ng kanyang ganap na paglaya, hinubad ni Bob ang kanyang kasuotan at tumayo ng buong yabang sa harap ng lahat. Pero sa halip na pangungutya, sinalubong siya ng masigabong palakpakan at paghanga. Ang gymnasium, na minsang naging lugar ng kanyang matinding kahihiyan, ay naging entablado ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Bilang pangwakas, muli niyang nakasama ang kanyang high school crush na nagbigay sa kanya ng isang matamis na halik. Makalipas ang ilang buwan, naghahanda sina Kelvin at Maggie para sa kanilang lumalaking pamilya, halatang buntis na si Maggie. Sa labas ng kanilang tahanan, dumating si Bob upang batiin si Kelvin sa kanyang unang araw sa Diary. Bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan, iniabot ni Bob kay Kelvin ang lumang blazer niya noong high school, isang simbolo ng kanilang malayong narating. Sa pagtatapos ng kwento, umalis sina Kelvin at Bob, magkasamang nagmamaneho sa paglubob ng araw, pinatatag ng hindi inaasahang pagkakaibigan. Dito nagtatapos ang kwento, sana'y nag-enjoy ka sa panonood. Tulungan ang channel na ito, mag-subscribe ka na at mag-share, mag-iwan ng comment kung trip mo. Thank you for watching.